I want you to remember this, my dear friends, that you can never achieve great things in your life if you remain in your comfort zone. Tayo din mga anak ng Diyos, kaya din natin makagawa ng mga kakaiba at nakakamanghang bagay. Pero para magawa natin yon, kailangan nating iwan ang mga sitwasyon na nagbibigay sa atin ng seguridad. We have to choose to leave what is good for something better. Remember that. You cannot receive something better if you remain only on the good things in your life. Kung gagamitin po natin ang larawan na nabasa natin sa Ebanghelyo, ito ang tinuturo din sa atin. You can never walk on the water if you remain on the boat of your life. Napaka-imposibleng maglakad sa ibabaw ng tubig. Pero posible yan. Ano? Nag-uumpisa yan sa pag-alis mo at pag-iwan sa bangka na seguridad ng iyong buhay. Remember, if you look in closely in this story, in this miracle, there are 3 ingredients why the miracle happened. The first one is faith. Ang kasabihan nga, you can never walk on the water without feet of faith. Kung wala kang paa na nananampalataya, lulubog ka. At ganyan din po sa ating buhay. Hindi mo malalampasan ang mga problema ng buhay na ito kung mahina ang pananampalataya mo. Amen? But the second ingredient of the miracle is that Peter focused on Jesus. Peter listened to Jesus. Pag ikaw ay nakatingin sa Diyos at pag sumusunod ka sa salita ng Diyos, makikita mo, magagawa mo ang mga imposibleng bagay. Bakit lumubog itong si San Pedro? Dahil nawala yung kanyang tingin kay Jesus. Tinignan niya yung malaking alon, malakas na hangin. In other words, he was distracted. And what is the distraction of our life? It is sin. Pag hindi ka na nakatingin at nakikinig sa Diyos, tingnan mo, mabibigo at mabibigo ka sa buhay. Amen? Pero hindi mangyayari ang imposible kung hindi muna umalis si San Pedro doon sa bangka. Ibig sabihin, we have to let go of some things in order to receive great things. No miracle without sacrifice. Tandaan niya po yan. Hindi ka makakatanggap ng milagro kung hindi ka marunong magsakripisyo. How about you? What are those things that we need to sacrifice in order to receive a miracle? Dalawa po ang option natin sa buhay. Tandaan niyo ito. Dalawa ang pwede mong pagpilian sa buhay. You can remain on your boat and see a miracle. Or you can get out of the boat and experience a miracle. Ano po ang mas gusto nyo? Yung makakita ng milagro o makaranas ng milagro? Ang dami sa atin, alam ko, ang dami sa inyo nagdarasal ng milagro. Nagdarasal na mabilis nang gumaling sa sakit. Nagdarasal na mabayaran ng mga utang. Nagdarasal para sa pagbabago ng isang minamahal. But that miracle cannot come to you if you do not give up something in return. At pagdating sa isang sakripisyo, hindi mo masasabi na ikaw ay nagsakripisyo kung hindi ka nasaktan. Amen? Real sacrifice is painful. Real sacrifice hurts. Ang totoong pagsasakripisyo, may kirot sa puso, may hapdi sa balat. What is that painful thing that you have to give to the Lord? What is that painful situation that you need to face in order to experience a miracle? Alam ko, nakakatakot ang pumupunta sa hospital. Lalong-lalo na pag nakita mo na yung bill. Di po ba? Yun yung nakakatakot dun eh. Nakakatakot po pag nakita mo na yung karayom. Sino bang gusto natutusok sa atin ng karayom? Pero kung hindi ka pupunta sa hospital, kung hindi ka papatusok ng karayom, paano ka gagaling sa iyong sakit? Hindi po ba? Yung mga iba, gusto daw nilang yumaman.
Ayaw naman umalis sa kanilang tahanan. Buong araw, nakakulong sa kwarto, nanonood lang ng TV. Ang hirap nga ng buhay ng mga kapatid nating OFW eh. Alam niyo po ba? May nagwekwento sa akin. Dahil napakarami po ngayon nagkakaroon ng student visa. Pagdating sa ibang bansa, kung dito po napakataas ng kanilang trabaho, kung dito principal sila, dating mo doon, tagahugas ka ng pinggan. Kung dito supervisor ka, pagdating mo doon, tagapalit ka ng diaper. Nagtitiis sa maliit na kwarto. Napakamahal ang binabayad na pangrenta. Pero bakit kayang iwan yung kanilang pamilya dito? Bakit kayang magtiis? Kahit na 2-3 na yung trabaho, bugbog sarado na yung katawan, kulang sa tulog. Alam natin ang sagot diyan. They left the comfort of their homes here in the Philippines because they want to achieve something great that would benefit their families. Amen? Meron mga iba, gusto daw nila maging masaya ang pamilya nila. Pero paano magiging masaya ang pamilya mo kung hindi mo maiwan ang iyong bisyo pagkatapos meron ka pang inaalagaan na kulasisi? Di po ba? In order for you to be part of the miracle, you have to leave something good in your life. But the good news is, iwan mo man yung mabuti, may mas mabuti at mas magandang ipapalit, ibibigay ang Diyos sa iyo. It all starts with living, with giving up, with sacrificing.